Okay, good day mga ka-technician, mga ka-Aircon Tech. Ayan, so nandito ulit tayo. Medyo matagal-tagal tayong nawala dahil kami ay umuwi sa aming lupang Sinilangan sa Ganun eh. Ayan, so yung papakita natin is ED error. Ayan. Wow. ED error. Ayan. So, familiar na kayo dito sa mga problema na ganito. So, hindi na tayo gagamit ng tester, no? Tayo ko lang naman. Yan. So, yung ED error. Actually, yung ED error na lumalabas na ganyan, yan yung pinaka-common na problema. Kahit nung kauna-unahan pa yung ED na yan, problema. Yan. Lalo ng mga contractor, Eddie, ang problema, pag tinawagan ka, paano yung kay Eddie? Diba? Yun. Paano yung kay Eddie? Yun. Diba? Lalo ng mga contractor na gumagawa, tatawagan sila ng mga engineer, paano yung kay Eddie? Yun, Eddie. Yan, Eddie error. So, Eddie error ang tatalakayin natin ngayon. So, ang ED error, alam na naman natin yan. So, marami kasi pwedeng panggalingan talaga yan. Hindi lang kay Eddie wow. Eddie error. Yan, tatanggal ko ba ito? Wow, nakabit. Nakabit pa pala. Okay. So, ang ED error, maraming pwede. Actually, nilabas ko na yata. Ay, nilabas ko na ito noon dati. Yan. So, pwedeng sa pressure switch. Ayan, so marami nang nakagawa nito. Kung sira ang pressure switch, ito, low and high pressure switch, ang lalabas sa kanya, ED error. ED error. Tuloy tayo. Yan. Kung sira ang sensor, may posibilidad lalabas din si ED error. Kung walang kargang refrigerant, lalabas din si ED error. Ang daming ED, di ba? Ayan. Okay, so sa sitwasyon kasi na ito, ang problema niya talaga, board. And yung display kasi na lumabas sa kanya, naputol na. Actually, na-check na namin ito. Katatapos lang niyang mag-go signal. Ay, bago lang nag-go signal, na i-replace na yung board. Ayan. Tingnan natin yung display na lumabas. Kung mapapansin yung display ng board, kaya in-advise ko siya, replacement na lang ang gawin natin. Yung pinaka-display putol na din, Yun, Yun. Okay. Ayan. So, ang gagawin ngayon natin, papalitan na lang natin ang board. Kasi nga, ED error. Ayan. Okay, so meron naman kaming available na spare parts nito na stock pa dito. So ayan, ang problema niyan, ito yung board, yung main PCB. So dalawa kasi yan eh. Ito main PCB, ito ay IPM board. Yan. So dalawa. And ang pressure switch niya, ito actually dinirekta na nila to eh. Ayan So, dinirect na nung gumagawa, kaya naka-short na siya na ganito, Yung kabila, ayun. Naka-direct na din. Pero yung ED error na yan, hindi nila natanggal. Ayan. So, nagpalit na rin ito ng mga sensor, ganun pa rin. So, ang pinanggalingan yan, either nasan dito sa system na kasi yan eh. Kaya pati yung display, nagkaroon na ng hindi na siya buo. Ayun. So, medyo masalimuot na din kasi kung pagtsatsagaan natin na i-repair. So, may chance siyang magawa. Pero, sabi ko nga, parang mas okay kung i-replace na lang natin. Ayan. Para pwedeng pang matagalan na. Dahil good as new na siya. Bago naman yung ipakabit natin. Okay. So, papalitan lang natin muna. May charge na refrigerant to eh. Okay. So, ito yung brand new board na gagamitin natin. Dito.
Ito yung stock pa tayo dito. Ayan. Okay, si pressure switch. Ito yan. And sa sensor, ito yan. So kung may problema sa sensor, ED error din ang lalabas. Kung may problema ka sa pressure switch, kahit alin dito, ED error din ang lalabas. Ayun. Okay. So papalitan ko lang ito saglit. Okay, so palasin natin. Ayan, so para hindi kayo malito kasi dito pag nagkakabit kayo, meron naman yung mga marking din dito, nakalagay dyan, katulad nyan, L out. So, dun tayo sa L in. Nakalagay naman ito in, ito out. Yun. Okay? So, L, dun tayo sa L. Yun. Itong isa is in, out. So, doon tayo sa in, and in. Yun. Okay. So, okay na ito. So, ito yung reactor sa compressor. So, wala naman tayong babaguhin dito. Ito yung pan. Ayan. So, minsan, malilito kayo dito sa pagkakabit ng pan motor. Dito. Sabit. Patrick, pasuyo ng tester. Testerin nyo na lang ito para hindi kayo malito. So, ang line naman ng capacitor niyan, nandito kasi apat yung terminal dito eh. So, apat din ito. Ayun. So, optional kasi ito. Pwede yung naka terminal dito or pwedeng nakaganitong terminal. Yan. So, optional yung kabitan. So, pwede kayong gumamit ng ibang pan motor. Ayan. So, para hindi kayo malito, katulad nyan. So, tingnan nyo doon. Ang capacitor kasi nyan is yung blue and yung brown.
So nasa dalawang sulok. I-tester nyo nila katulad nito. Ayan, oh. Ito. So para madali nyo makita. So dito siya. So kung dito wala siyang connection. So ito yung pan. Doon sa kabilang dulo, ito. Yan. Ito, para hindi kayo malito. Testerin nyo na lang yung kabila. Kung saan siya magkaroon ng palo, so doon yung kakabit. Yung kabila, yung. Okay, so ito yung capacitor. Ito. Kasi minsan marami kaming nagagawa nito eh. Hindi nila na maibalik ito, yung capacitor, kasi hindi nila makita kung saan nakatap. Yun. Okay. So ito wala namang polarity yan. So kahit baliktaran, pwede. Yung. Okay. So ano pang kulang? Ito. Symbol na natin. Ayan. So, naging problem kasi nito, isa na ito. So, yung line kasi ng ED error na yan, yung nadidetect niya, so hindi natin ma-determine ngayon kung alin talaga ang pinanggalingan. Kung galing siya dito sa pressure switch or galing siya dun sa sensor. Pero chinek na namin yung maliliit na ayun, yung mga transistor na yan. So good naman siya. Ayan, oh. Ang hirap sundan. Pero ayan, yung kasing line na yan, diretso na yan, papunta na ng system yan eh, pagkadaan dito. So kung good yan, nandun na sa system ang nagkakaproblema. And yung pinaka-display niya, hindi na siya nabuo. Kaya ang option na ginawa namin, replacement na lang. Yan. Kasi kung tsatsagay nating repair, baka hindi rin tumagal na, magkaroon ng ibang problema pa. So replacement na ang gagawin natin. Okay, so i-assemble ko na siya. And ito naman ang pressure switch. So madali nyo naman kasing makikita kahit hindi kayo magputol dito. Yan, kasi katulad nito nangyari, kinat na siya. Tapos isinyort. So dito naman makikita nyo yan eh. Ang pressure switch pwede nyo i-tester yan. Yan, kung walang resistance or walang refrigerant. Kapag walang refrigerant, hindi ito papalo or defective yung ating pressure switch. So ayan, oh, makikita nyo yan pagka tinester nyo dito, meron yung resistance, yun oh. Or kung dun sa yun oh. So ibig sabihin yan, good ang pressure switch natin. So yung isang pressure switch red. So ito yung sensor. Nasaan yung isa? So ito yung sa low side. Yung sa high side, ito yung line sensor. Ito wakawa ko na pala eh. Ito yung kulay yellow. So ganun din nyo i-check ito. Yan. So kahit hindi nyo naputulin, yung okay, yung iba kasi pinuputol pa para ma-check. Pero kung na-tester nyo naman na merong resistance, so hindi nyo na kailangan na i-cut doon. So ikabit nyo na lang ulit. Ayan. So meron kasi ito minsan sakit na minsan pag tinester natin, nagkakaroon ng pag umaandar siya, minsan nag-o-open ito. So nagiging sensitive yung pressure switch pag nagra-run siya. So yun, lumalabas din yung ED error. Ayun, so yun yung medyo problema. Pero pwede nyo naman siyang i-monitor ng tester. May mga nilabas na tayo na ganito eh. Kapag nagra-run siya,
kung i-direct nyo doon, i-monitor nyo ito sa tester, ganun din. Tapos iraran nyo para makisigurado kayo. Yan, katulad nyan. And pag nag-run siya and nag-open, so yun, nakikita nyo tawag dito, papalitan nyo yung pressure switch. Pero pwede namang i-direct nyo talaga yan eh. Papatay nyo yung isang pressure switch, kaya lang magtitira kayo ng isa. Yan, kung sa low o doon sa high, para may protection lang. Pero hanggat maaari, kabitan nyo ng pressure switch. Ayun. Okay, so yung iba kasi kinakat, dinidirekta na, hindi na pinapalitan ng pressure switch. So, importante kasi yung connection ng pressure switch na yan. So, kung defective man yung isa, pwedeng isa lang. At least may matirang isa. Kahit sa low or sa high. Ayun, para may protection tayo. Okay? So, okay na. Ito, susubukan natin kung magra-run na ng diretso ito. Malabo na matak. Ano ba to? L. Ang L ay kulay red. Yan. Isa. Ayan, okay na. Nakakabit na. Tingnan natin kung garanti sabog na. Isang muna natin ng bahagya. Saksak mga kung puputok. Ala. Saksak na boss ha. Sige. Okay. Buhay. So, tinanggal ko muna yung pan kasi maingay ang response niya. Ayan, makikita nyo yung ating ayun o. Ewan kung mapopokus siya. Yung, so 0-0 siya. Yan. So, yun yung display niya. Yung kanina, putol yung display. Kaya naka 19 tayo. So, tinanggal ko muna pasamantala yung pan. Iraran ko lang para hindi maingay. Kasi yung buga ng hangin, maingay sa camera. Yan. So, antayin lang natin na mag-run. Pero ako ng clamp tester. Okay, so mandar na yung ating unit. And makikita nyo sa display. Ayun. Ayan. So, yun yung display ng nagka-count yung display nya. And sukatan natin ang clamp. Clamp. Yun. Yun. 7.4. Okay, bumaba siya. So yan, nagrara na yung ating compressor, okay na rin siya. And i-off muna natin. Ayan, so yun yung display. Okay. Ayan. So okay na. Tingnan lang natin ang display. So ito yung EB error na nilalabas niya. Okay, so tinanggal ko muna ang pressure switch na isa, yung kulay red. And tingnan nyo yung lalabas dun sa ating display. Kung anong lalabas. So makikita nyo dito kapag open yan, ito, tingnan nyo yung J6. So madali nyo makikita. Ayan. So nakalagay J6. Ito yan yung kulay red. Yun o. Okay. So na-open naman itong takip na ito para hindi na kayo mahirapan ng troubleshooting. So ibabalik ko siya. Yun o. Nang binalik ko, nag 0-0 na siya. So ang 0-0 is yan yung normal operation niya.
Okay, so tinanggal ko ulit yung isa. Okay, so J5 ang lalabas na makita yung display dito. So ang J5, ito yung kulay yellow. Ito, na pressure switch. Pressure switch ito ha. So J6, itong isa J5. So babalik natin. Ayan. So maliwanag na tayo. So ang lalabas doon na display ay okay, bumalik na ulit siya doon. So yun yung ED error ang ilalabas niya. Ayan, so subukan natin ang sensor. Kung may madidetect siya. Ito yung sensor na ano to, ambient. So ambient sensor to. Binunot ko. Tama ba ako? Okay, tama. Ayan, so hindi siya ganun ka-apekto. Nandyan. So magra-run pa ito kapag ka naka-0-0 siya. Ayun. So ang labanan naman lagi dyan, ito naman ang sensor naman, madali nyong makikita yan eh. Kasi lalabas sa display. Ito, katulad nito, tinanggal ko siya. Ang nag-display yan, F1. So madali nyo na makikita. Dito nyo titingnan ng display kung hindi siya lumabas doon. So sa loob, lumabas din si F1. Ayan na. Babalik ko lang yung isang sensor. Yan. So naka F1 siya. Pwedeng mag-run ng compressor pero nagdi-display si F1. Yun. So naka F1. Okay. So, ito yung sensor. Okay, so yung isang sensor, balik natin siya. Yun, bumalik sa display, 19. So, ito yun yung kulay white, Tingnan nyo na lang. 3 lang naman ang sensor nito. Pwede nyo siyang i-check ng isa-isa para hindi na kayo mahirapan. So pakita lang natin yung mga lumalabas na error. So ito yung kulay black. Ano ba ito? Ito yung high. Okay. Yun. F2. Ayun. F2. Yan. So common lang yung error na inilalabas niya. Patayin ka na muna para hindi maingay. Pabunot. Ayan. Okay. So, ang error natin, makikita nyo, nagdi-display siya dito, nagdi-display sa indoor. Ngayon, kung hindi niya na-detect sa indoor, tingnan nyo sa outdoor. So, F1, F2, F3, nandito sa sensor yan. Makikita nyo. And yung ED error na i-display sa indoor, pwede nyo ring makita. Nandito ang problema sa sensor kung wala dun sa pressure switch. Yan, lumalabas din yung ED error na yun kahit nasa sensor ang problema nyo ha. Pero kung katulad nito, hindi na kayo kailangang mag-short o i-shorted nyo ito. Pwede nyo naman itong i-check sa tester kung good siya. And syempre doon sa display yung J6 and J5 makikita nyo na dito. So hindi nyo kailangang magkakat ng mga, kasi karamihan ng pumupunta dito na dinadalang board, kinat na ito at dinugtong na, sinort na nila. So pwede namang maiwasan pa. Ito katulad yan, yung 3 sensor naman na nandito, matik yan, pwede nyo namang i-tester. So kung good, hindi nyo na kailangang mag-cut. Okay, so katulad nito, hindi nyo na kailangang i-cut. Katulad ng ginawa din pinutol na yung, so may dugtungan na, kaya may mga tape yan. Ayan ayan, pati doon sa sensor mayroon na din. Ayun okay, so pinalitan na namin na rin dahil yung display niya putol na, and yun nga, na-detect niya si ED kahit na good ang pressure switch natin, good ang sensor, pero na-detect niya si ED.
Yan, to talagang ED na to, ang sakit sa ulo to eh. Sakit sa ulo ng mga contractor to. Maraming naluging contractor dahil dito kay Eddie na to. Yan, si Eddie na lang ang kumikita. Ano? Yan. Eh, si Eddie ako. Okay. So, medyo maliwanag na ito ng konti. Simple lang naman dahil nagpalit lang tayo ng board. Pero ito lang yung pinaliwanag natin ng konti. Ayan, F1, F2, F3 galing din eh sa sensor. And kung lumabas si display na ED, pwede sa pressure switch, pwede rin manggaling dito. Pero para hindi kayo malito, tingnan nyo yung display na lumalabas dun. Buksan nyo yung takip na ito ha. Yan. Okay, kung lumabas si J5 at si J6, eto yan, pressure switch. F1, 2, 3, kung nakita nyo yung lumabas na display dito, sensor. Hindi nyo kailangan pumunta sa indoor. Dito pa lang makikita nyo na. Okay. Yan, dahil may display na yan. So, i-assemble na lang ito. Okay na ang unit. Si Patrick na ang taya bukas. Okay. Ayos.